Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. O ito, panghuling topic natin tungkol kay Kiko Barsaga. Ngayon, mayroon isang congressman ngayon na nakakakuha ng limelight, nakukuha yung atensyon ng media, ng publiko. Ang ngalan ng congressman na ito, batang congressman ito, 26 years old yata ito, Kiko Barsaga. Kiko Barsaga. Bakit ko linagyan ng meow? Kiko Barsaga, meow. Kasi sumikat ito kasi marami siyang alagang pusa. Yun yung kanyang hilig mag-alaga ng mga hayop. Lalo na pusa. Kaya nga ang tawag sa kanya, pusakat. Ngayon, pero kumusta ba ito? Kasi naging controversial ito ngayon kasi tinitira si Martin Romualdez at si Saldico. Tinira niya si Vico Soto, tinira niya si Tito Soto, tinira niya si Vince Dizon, tinira niya si Lacson. Anong tira niya? Kung matatapang kayo, sabi niya kay Vince Dizon, sabi niya kay Tito Soto, sabi niya kay Lacson, ipatawag nyo, imbestigahan nyo si Saldico at saka si Martin Romualdez. Yan yung dapat na nyo. Kung wala, kung hindi nyo yan kayang imbestigahan, ay wala yan. Wala yung mga ginagawa ninyo, yung mga kontra nyo sa flood control. You said, sir, ang stand ng NUP supportive sa speaker, supportive Yes. sa House. I think The stance similar to the stance that Yes. I was originally taking, where we are supportive, yet we would not comment too much on the issue. The conflict is when the names of some congressmen were mentioned in the Senate hearing, po ba? No, the conflict emerged last night when I was informed that someone from within my party stated that I am gathering signatures to oust the speakership of Martin Romualdez. There is no truth in that. Yes. If it's not true, sir, bakit ka nag-resign? Hmm? If it's not true, then why did you resign? Because whether or not I continue to stay in the party, that person or those people who are against me would still be in said party. So, for personal safety. And gusto ka rin pong pa-imbestigahan si House Speaker Martin Romualdez. Kahit expound lang po. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why po? Bakit po? Because he's now a speaker. And do you think meron po ba kayong personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the... I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Ngayon, dahil sa kanyang mga ganyang sinasabi na parang kinakalaban niya si Romualdez, tinanggal siya ng kanyang partido. Umalis siya sa partido niya kasi pinaano na siya yung National Unity Party. Ngayon, sino ba talaga itong si Barsaga, Kiko Barsaga? At ano ba ang kanyang drama? Totoo ba siya sa kanyang mga kausa? O yung pinaglalaban o mga pinagsasabi? Ito, pag-usapan natin. Una kong narinig itong at nakita, itong si Barsaga, Kiko, controversial din ang una ko itong makita sa rally sa Dasmariñas. Noong 2022 elections, yung kanyang ama, yung dating si Pidi Barsaga, matagal na congressman, mayor ng Dasmariñas, at saka yung mother niya, yung Jenny ba yon? Dati din na mayura at dating congresswoman din ng Dasmariñas. Yang distrito na yan, hawak nila yan ng Barsaga. Alam naman natin ang Cavite, pinag-ahati-hatian lang yan ng Rimulya, ng Revilla, pero yung bahagi ng Dasmariñas, hawak yan ng Barsaga. Hawak yan ng Barsaga. Pag sinabi mong Ferrer, yung mga gentry. Pag sinabi mong Bacoor, Kawit, ito, Rimulya na yan. Kaya ang ang politika diyan sa Dasmariñas, yung distrito na yan ng Cavite, hawak talaga yan ng Barsaga. Political dynasty yan Ngayon, nung eleksyon ng 2022, ang sinuportahan ng father niyan, si Pidi Barsaga, medyo matino yun, si Leni Robredo. Habang nagsasalita yung congressman Pidi Barsaga na yun sa stage, umakyat din sa stage itong si Kiko Barsaga. Alam niyo kung anong ginawa niya? Kinuha niya anong microphone sa kaama niya? Wala masyadong magaspang ang ugali. Pero siya noon, mayabang pa siya noon sa ganun.
Kinuha niya yung mic, tapos kinuha niya yung papel na binabasa ng ama, nakalagay doon, babasahin na ang ini-endorse niyang Presidente Leni Robredo. Sabi niya, bakit Leni ito? Marcos tayo. Tapos ganyan-ganyan siya, Marcos pa rin, Marcos pa rin. Talagang ano siya, ibang ugali. Ang lagi kong pinapaalaala sa ating mga kababayan na anumang proyekto na ginagawa dito sa ating lungsod ay hindi proyekto ni P.D. Barsaga, hindi proyekto Patikin ulit. walang kopyahan. Walang kopyahan ng kodigo. Hindi, titingnan ko lang. Puro resibo to. Check ko lang. Okay lang. Check. Love you too. Ba't Lenny to? Kala ko, BBM tayo. BBM! BBM! Basta, wag niyo lang kalimutan. Kiko Barzaga, number 4 sa balota. Iboto niyo ako. Thank you, everyone. Okay, I will continue what I have been saying before I was rudely interrupted. O ngayon, nanalo siyang congressman, siyempre, nitong 2025. Dahil nga, sa apelyido. Ay parang Nepo baby. Dala-dala niya yung apelyido ng Barsaga eh. Political dynasty sila. Kaya kahit sinong lumaban sa kanya, kahit nawiwirduhan sa ginagawa niya at ugali niya, nanalo siya. O ngayon, batang congressman, 26. 26 years old. At ngayon, dahil naman talaga to nung election parang Marcos Duterte to. Pero ngayon yata sa away ng Marcos at Duterte, parang Sara ito ngayon, kalaban niya si Martin Romualdez at si Saldico. Tinitira niya. Pero tinitira niya si Vico Soto. Tinitira niya si Tito Soto. Kasi si Tito Soto takot daw kay Romualdez. Takot din daw si Vince Dizon, DPWH Secretary. Takot din daw si Lacson. Kung hindi daw sila takot, ipapatawag si Romualdez, iimbestigahan sa si Saldico. Ngayon, ano bang masasabi natin dito? Totoo ba itong si Barsaga? Sa tingin natin, weirdo tong tao na to. Ang kanyang meow. Ang totoo naman, dapat naman talagang imbestigahan sila Saldico. Dapat naman talagang imbestigahan sila Romualdez. Kasi sila yung kumontrol ng pondo ng budget. Dapat silang kaya lang sa ngayon kasi maraming sumasakay sa issue na yan. Itong mga DDS sinasakayan yan. Kala mo naman sila nung panahon nila, nung presidente si Duterte, hindi sila swapang sa pundo o sa budget. Ganun din naman, grabing corruption. Ito sana, kung mga tulad ito ni Vico Soto, itong si Kiko Barsaga, okay sana. Kaya lang, parang hindi. Parang may agenda rin ito. Kaya, masyado lang madrama itong si Barsaga. Pero mahirap magtiwala. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.